Good day mga ka-sounds, welcome back again sa ating munting channel. Thank you so much sa pag-click ng ating video. Ang pag-uusapan natin today is tungkol sa auxiliary sa ating mixer. Meron kasing nagtanong sa akin kung para saan ba yung auxiliary sa mixer, ano bang gamit nun. So ito po yun, yan kung makikita nyo. Meron tayong aux, mababasang aux 1, 'di ba? Yan, aux 1. Ibig pong sabihin yan is auxiliary. So, shortcut aux. Ito naman yung ating main outputs ito. So, ito auxiliary. So, yan ang pag-uusapan natin. Ano ba ang auxiliary sa ating mixer? Una sa lahat, i-define muna natin kung ano ang ibig sabihin ng aux or auxiliary bago tayo mag-umpisa. So, ang ibang mga mixers, maraming mga auxiliary, no? May auxiliary 1, aux 1, aux 2, aux 3, aux 4, aux 5, aux 6. So, nagkataon itong mixer natin ay isa lang yung auxiliary niya. At kadalasan sa mga normal na mga mixers, like mga standard mixers tulad nito, mga maliliit na mga mixers, ay meron lamang isang auxiliary. So maswerte ka kung kahit 8 channels ito, maliliit na mixers, kung maraming auxiliary, so maswerte ka. Meron akong nakita na kursunada ko ngayon, yun yung gusto kong bilhin next time. Ang brand nun ay AD. 8 channels lang siya, AD8BT, pero meron siyang 4 na auxiliary. So kung familiar kayo nun, comment down below. So kung hindi, pwede nyong i-search AD8BT. So 8 channels, may 4 na auxiliary yun. So yun ang natitipuhan ko ngayon. Yun ang gusto kong bilhin sa susunod pag nagka-budget tayo kung pagpapalain. Pero kung sa ngayon is ito na muna ang ating gagamitin. Isang auxiliary lang. So, i-define natin kung ano bang auxiliary. Alright, ang ibig pong sabihin ng auxiliary, ayon sa dictionary, is supplementary or dagdag, no? Pandagdag. Ano bang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, gagamit tayo ng another example sa motor. Yung mga nagmo-motor dyan, alam nyo ito. 'Di ba sa motorsiklo merong headlight? So kung ikukumpara natin headlight sa mixer, ito 'yun. Itong main out, ito, main outs, yung saan tayo madalas mag-out. Ito ang headlight. Ngayon, sa motor, headlight, nagdadagdag tayo, 'di ba, ng auxiliary light. So familiar kayo niyan, 'di ba? Naglalagay tayo ng auxiliary light. So kumbaga sa mixer, ito yung auxiliary light natin. Ito na yun, aux. So ano to ngayon? 'Di ba sa motor, ang trabaho ng auxiliary light is parang headlight din. Nagdagdag ka ng headlight or nagdagdag ka ng ilaw dun sa pangunahin mong main light or headlight. Kasi halimbawa, ang mga stock na headlight ng ating motor, karamihan is hindi naman siya masyadong maliwanag. So nakukulangan ka ngayon sa liwanag, ang ginawa mo is naglagay ka ng additional or supplementary light na tinatawag nga nating auxiliary light para maging mas maliwanag. So yung auxiliary light mo, meron ding sariling on-off switch yun. Katulad ng headlight mo, merong individual on-off switch. Ganon din dito sa ating mixer. Ito yung main out natin. Itong dalawang blue cord na ito, main out. Meron tong sariling on-off volume din. Ito, 'di ba? Familiar kayo dito. Tapos, itong auxiliary natin, ito na yung parang auxiliary light natin na meron ding sariling on-off volume, at ito yun. Yan. Ang iba
fader type. Fader type yung ano nila, yung sariling main volume ng auxiliary. Ang iba naman kadalasan ganito, yung knob type. So sa mixer natin, knob type. May nakalagay dyan, aux 1. So yan yung pinaka main volume niya. Parang ganito lang din yan, knob type nga lang. So sa makatuwid, ang auxiliary ay parang main out din. Ang trabaho niya is parang output din siya, output, parang main output, pero hindi siya main, auxiliary output. Pero ang trabaho niya halintulad sa main out. So ngayon, i-explain ko na paano siya naging auxiliary na main din siya, pero hindi siya exactly katulad sa main output natin, pero pareho silang main. So eto na, explain natin. Pero bagong lahat, ipakita ko muna sa inyo ang connection kung saan ko ginamit ang auxiliary natin. So itong main out natin, so nakakonect yan dito sa ating right powered speaker. So ito namang left channel ng main out natin, ito is nakakonect yan sa ating left powered speaker. Ngayon, yung ating auxiliary naman is nakakonect yan sa ating amplifier. Ayan, kasi wala tayong dalawa lang yung ating powered speaker. Pero kung marami kayong powered speaker, pwedeng direct din yan, no? Pero since dalawa lang yung powered speaker natin, so gumamit tayo ng passive speaker. So again, yung auxiliary kinonect ko sa amplifier. Yan. Kita nyo naman, nasa channel 2. 4 channels kasi itong amplifier. 4-in-1 amplifier. So, sa channel 2 ko kinonect. So, yung speaker out niya, yan, sa channel 2 rin. Siyempre, naka-out. Papunta doon sa ating auxiliary speaker. Na ngayon, gagamitin natin siya bilang isang monitor speaker. So as I've said kanina, saan nga ba ginagamit ang auxiliary sa ating speaker? Ito ay ginagamit pandagdag. So sa setup na ginawa natin ngayon, nagdagdag ako ng speaker sa pamamagitan ng monitor speaker. Yun ang gamit niya. Another set of speakers yan na kontrolado ng auxiliary. Ibig sabihin, magkaiba ang control or meron siyang independent control ang auxiliary. Halimbawa, itong main speaker mo, naka-on na yan. Naka-on halimbawa ng ganyan, naka-maintain ang lakas niyan. Itong auxiliary, main out din siya, parang main in a form of an auxiliary, supplementary, pangdagdag to another group of speakers. At ang halimbawa na nga niyan, ang group of speakers ay ito, mga stage monitor na mayroon ding sariling control. Ito na nga yung pinakita ko kanina, yung main control ng auxiliary. Kasi hindi pwedeng magalaw itong main control. Maapektuhan ngayon ang iyong main speakers, yung front of house. So kukuha ka ngayon doon sa auxiliary para gumawa ng another group of speakers or main speakers, another group of main speakers na yung main speakers na yon specifically nakatutok lang doon sa certain group of people. Like, sino ba yung mga certain group of people? Ito na yung mga nasa stage, yung mga performers. So sa kanila yan nakatutok yung mga monitors. So isa yan sa mga paano gamitin ang auxiliary. So hindi lamang sa stage monitor ginagamit yan, no? As I've said kanina, kung marami kang auxiliary like auxiliary 1, auxiliary 2, 3, 4, 5, and 6, pwede ka pang magsaksak. Like halimbawa, nandito tayo ngayon sa loob ng isang room. Kunyari ito nakaharap na itong main speakers mo sa audience. Halimbawa, nakaharap na yan doon sa audience na kontrolado ng iyong main output. Ngayon, dito naman sa stage, meron kang auxiliary 1 na nakaharap din sa mga performers. Yan, yung stage na yan, na kontrolado yan sa
auxiliary 1. Ngayon, doon sa backstage, halimbawa sa backstage, sa labas na ng ano niyan, pintuan diyan, may backstage doon. Hindi mo ngayon, may mga tao doon, halimbawa sa likuran, sa backstage, na gusto nilang marinig din yung kung ano ang nangyayari dito sa loob ng event room na ito. So, pwede mong lagyan sila ng another set of speakers na parang main din na maririnig nila kung ano ang nangyayari dito sa loob para ma-monitor nila na kung ano na ang nangyayari nga dito sa loob. So, kukuha ka din doon sa auxiliary 2. Kung meron ka pang auxiliary 2, saksakan mo doon, kasi isaksak mo din syempre sa amplifier, tapos mag-out ka ng mga speakers doon sa likod, sa backstage na ngayon, na may mga tao din doon na nag-aabang kung ano na ang nangyayari dito sa loob ng stage. Halimbawa kasi dyan, kunwari, merong amateur singing contest or dance competition. So, may mga contestant na 1 up to 10 contestants. Ngayon, ikaw, pang-anim na contestant. Ngayon, naisipan nyo na maingay dito sa loob ng room. Labas muna tayo mga dre. Doon tayo sa backstage pumunta. Total, number 6 pa naman tayo eh. Ang sumasayaw ngayon, dance contest, contestant number 3 pa lang. So ngayon, maglalagay ka ngayon ng another set of speakers na isasaksak mo kung meron kang auxiliary 2. Doon sa backstage, maglalagay ka ngayon ng another group of speakers na kontrolado naman ngayon sa auxiliary 2 mo. Para sa ganun, maririnig nung group number 6 kung anong number na or anong nangyayari na dito sa loob ng room. Kunyari, sabi kanina, contestant number 3 na yung sumasayaw sa dance contest. So, yung announcer, yung MC, syempre nag-a-announce siya. O ngayon, nasa group number 4 na tayo ngayon. Yung mga tao na nasa backstage, mga other contestants, alam nila ngayon kung anong nangyayari dito sa loob ng room, kung anong number na. So naririnig nila, oh, group number 4 na pala, or group number 5 na, malapit na tayo, group number 6, pasok na tayo. So, nagets nyo? Yun, ang trabaho ng auxiliary is parang main out lang din. Pero inilagay mo lang sila, ang mga group of speakers, sa iba't ibang mga lugar. Tulad nga, halimbawa, itong auxiliary 1, ngayon, nilagay natin or ginawa natin bilang monitor speaker. So, halimbawa, kung meron pa akong auxiliary 2, so ilalagay ko ngayon yung auxiliary 2, another group of speakers, doon sa backstage tulad ng in-explain ko kanina, na hindi maaapektuhan yung main speakers mo na nakaharap sa audience. Kasi meron din silang sariling mga knobs or controls, main volumes, na halimbawa yung sa channel or sa auxiliary 2, wala nang mga tao doon sa backstage, nagsipag-alisan na, natapos na yung contest, na dance contest, nakapag-perform na lahat, so wala nang tao sa likuran ng backstage, pwede mo nang patayin ngayon doon, wala nang lalabas na sound doon. Nagets nyo po? So ganun po yung auxiliary, ganun po yung trabaho ng auxiliary, na as I've said kanina, inihaling tulad natin sa isang motorsiklo na merong headlamp or headlight. Kapag nakulangan ka, kinakailangan mo pa ng isa pang parang headlight din. So, maglalagay ka ngayon ng yung tinatawag na natin na auxiliary light na may sarili ding switch na pwede mo ring patayin ang iyong main headlight at paganahin lang yung auxiliary light mo. Ganun din dito, kahit patayin mo itong main speakers mo or FOH, front of house, may sariling tunog pa rin na lumalabas dito sa auxiliary na hindi maapektuhan. So, I hope naintindihan nyo kung ano ang ibig kong sabihin patungkol sa auxiliary. So, ngayon, i-demonstrate na natin kung ano yung mga pinaliwanag ko kanina. So, ayan po, naglagay tayo ng microphone, no? Yan, makikita nyo, wireless microphone, naglagay tayo para mag-sound check tayo. Ngayon, unahin natin yung ating main muna. Ito. So, ito yung microphone natin. Yan, angat natin. So, ito na yung microphone.
So, ito muna ang papatunugin natin, yung ating main speakers or front of house. Hello, sound check. Sound check, 1, 2. 1, 2. Check mic, 1, 2. Sound check. So, ayan yung ating monitor na kung saan sinaksak natin yan sa auxiliary. Hindi po yan tumutunog. Ayan. Sound check, wala yan, wala. Hindi yan tumutunog. Dito ang lumalabas sa main. Sound check, 1, 2. So, dyan po lumalabas yung tunog. Ngayon, as I said kanina, parehas lang ang function nila. Na yung auxiliary nga, parang main lang din. Nagdagdag ka lang, no? Para sa, depende sa application na gusto mo. Like tulad sa demonstration ngayon na ginamit natin bilang monitor application. Na ngayon, kung gusto mo backstage nga, kung meron ka pang isang auxiliary dyan, maglagay ka doon, tutunog din yun. So parang meron din silang main speaker doon. So para mapatunayan na parang main din ang trabaho niya, parang main speakers din, parang front of house din, pero hindi siya front of house talaga ha. So kasi iba talaga yung front of house, no? Kumbaga nga sa motorsiklo, iba talaga yung headlamp, no? Or headlight, iba talaga. So auxiliary, naglagay lang tayo ng auxiliary light, no? Pero parehas ang trabaho nila. Pwede mo gawing headlight yung auxiliary. So ito na. So halimbawa, patayin natin yung front of house, yung main. Patay na yan. Hindi na tutunog yan. So tunayan ko Ito yung microphone. Hello, sound check. Walang tumutunog. Kahit yung monitor or auxiliary hindi yan tutunog. Wala pa kasi hindi ko pa binubuksan. So sound check. Wala. So ngayon, ang patunugin natin yung auxiliary. Sa auxiliary 1 ito. So naka-open na yung parang main volume niya, nakatulad nito. Naka-open na yan, nasa 12. Tapos dito kung saan tayo nag insert na line, so meron din yung auxiliary. Ito na parang ganito ang trabaho niya, parang fader. Kung meron siyang sa main, merong main volume, ang auxiliary, meron din siyang main volume, auxiliary 1. Kung meron sa main speakers, meron siyang individual na volume na tinatawag na fader. So dito naman sa auxiliary, meron din siyang individual na volume, pero knob type, hindi fader. So i-off na natin to lahat. So ang pagganahin natin yung auxiliary. So yan, naka-open na yung main volume ng auxiliary. Yung buksan naman natin yung individual na niya na volume. So, ayan. So, mag-sound check tayo. Sound check. So, ayan, lumabas na. Dito, lumalabas ngayon sa monitor speakers natin, auxiliary. Sound check. Check mic, 1, 2. Sound check. Dito, wala. Sound check. Wala, di ba? Sound check. Dito siya lumalabas. Check mic, 1, 2, sound check, 1, 2, sound check. So ayun, na-demonstrate na natin, no? So I hope na naintindihan nyo ang ibig ko sabihin kung ano ang auxiliary. Mahalaga kasi na maintindihan natin kung ano ba ang gamit ng auxiliary, para saan ba ito. Dahil kapag naintindihan natin to, kung ano ang auxiliary, so madali na lang ang mga connection ng lahat, no? Kahit magkaroon pa yan ng auxiliary 1, auxiliary 2, auxiliary 3, 4, 5, 6. Hindi ka na malilito kasi alam mo kung paano siya gamitin at naintindihan natin kung ano ba siya, no? So, yun ang demonstration natin at definition kung ano ang auxiliary sa mixer. So, ngayon patunugin natin ng sabay. Yan, open natin yung ating main speaker. Tapos off muna natin yung ating yung individual volume ng ating auxiliary. Pero naka-on na yung main volume niya. I-off lang natin yung individual volume ng auxiliary. Ibig sabihin, hindi pa yan tutunog. Ang tutunog lang ito. So, lagyan natin ng volume sa fader. Sound check. Test mic. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yan yung ibig kong sabihin na maintain lang yung volume ng front of house natin or main speakers, maintain lang. Kunwari, yan yung headlight,
ng motor, maintain lang yan kapag tumatakbo tayo, di ba? Nakabukas lang yan. Ngayon, kung naisipan mo buksan na yung auxiliary para may marinig yung mga nasa stage na ginamit natin ang auxiliary as stage monitor, pwede mo ngayong buksan ito. Yan, pwede mo ngayong buksan yan ng konti. Maintain pa rin yung volume niya na hindi nagagalaw sa main speaker at kontrolado mo ngayon yung auxiliary mo. So, tutunog na rin yan. Hello, sound check, check mic. So, hindi masyadong marinig, no, kasi nagsabayan na. Tsaka, maliit lang kasi itong area. So, magkadikit-dikit lang sila. Yan. Pero, tumutunog na yan. Sound check mic. Sound check. Baba ko, ha. Check mic. Low, sound check. Diba? Tumutunog na. Sound check. So, ngayon, kung ipagsabay mo, hindi mo lang nga, as I've said, hindi mo lang nga masyadong marinig yung tunog ng front of house tsaka ng auxiliary kasi magkakalapit lang ang ating mga speakers. Maliit lang kasi yung lugar for demonstration lang. Pero sabay na yan silang tumutunog. O laksan lang natin ng konti itong ating auxiliary para mas tapos bawasan natin ng konti yung ating main house. Hello, sound check. Check mic 1 2. Sound check 1 2. So ayan, no, pagmasdan nyo dito sa ating amplifier, ito yung sa natin sa auxiliary, di ba? So mag-iilaw yan kapag may signal. Sound check mic 1 2. Di ba umiilaw? Sound check. Pagsabay natin lahat, ha. So papatunugin natin lahat, main speakers tsaka auxiliary. Sound check. Ito tumutunog, umiilaw sa main. Sound check. Kung patayin ko, Sound check. tumutunog pa rin pero hindi yung main kasi pinatay ko. Ito lang, Sound check. sa auxiliary lang. Sound check. Check. Umiilaw, di ba? Sa auxiliary. So dito wala kasi pinatay ko. Sound check. Hindi siya umiilaw. Ayun, pailawin natin yan lahat na main speaker tsaka auxiliary. Sound check mic 1 2. Yan, umilaw, may signal kasi nakabukas na yung main natin. Yan yung main. Sound check. At yung auxiliary naman, Sound check. tumutunog rin. Patunay na tumutunog, iilaw dito sa ating amplifier. Sound check mic 2. Check. So yan mga kasounds, no, sana na-explain ko ng maayos sa abot ng aking makakaya, naintindihan nyo. Kung may mga tanong man kayo, i-comment nyo na lang sa comment section at para masagot natin hanggat maaari, no? Masagot natin para mas maliwanagan. Sa mga nanonood naman dyan na expert na, kung may maidagdag pa kayong kaalaman, please comment na rin dyan sa ating comment section para mas matuto pa tayong lahat. So thank you so much, hanggang dito na lang yung aking video. Sana ay nakatulong at nagustuhan nyo. Please subscribe po and para makatulong kayo sa aking munting channel. Okay, God bless and to God be the glory.